Good morning sa ating lahat. So sa lesson 3 pa rin tayo ng ating pag-aaral in the book of Colossians. Nasa chapter 2 pa rin tayo. Last week ay nag-focus tayo sa dalawang punto na kung saan ay ipinakita roon na tayo ay complete kay Christ. So sa ating lesson 3, part 2b, pag-usapan natin ngayon, complete in Christ, freed and victorious. At ito yung nakafocus sa verses 13 to 15. At yan ang pag-aaralan natin, ang tatlong verse na ito. And the same question pa rin, katulad ng aking question last week. What does it really mean to be complete in Christ? Ano nga bang ibig sabihin na ako ay kompleto na kay Kristo? Babalik ulit tayo. Bakit nga ba sinulat ito ni Apostle Paul? Dahil ang mga false teachers ay nagtuturo sa mga mananampalataya na sinasabi nilang kulang ang ginawa mismo ni Christ. Kaya kailangan dagdagan. Kailangan nyo ng pagsunod para kayo ay makompleto spiritually, na para kayo ay maligtas. So yun yung sa kanila na sinasabi nilang kulang ang finished work ng ating Panginoong Jesus. So hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang good works. Tandaan ninyo, kapag kayo nanampalataya kay Jesucristo, ang tunay na saving faith ay nagre-resulta ng good works. Nagre-resulta ng obedience. So balik tayo sa tanong natin, what does it really mean to be complete in Christ? Point number 3, forgiven of all sin. Ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay hindi lang sa ilan na mga kasalanan natin, kundi ang lahat ng kasalanan natin. In the Old Testament, ang ginagawa mismo ng mga Israelita para sila'y mapatawad sa kanilang mga kasalanan, sila'y nag-o-offer ng hayop at yung blood na yon ay iwiniwisik. Ngayon ay ganito, ang blood mismo ng lamb, ng goat, sa Old Testament, hindi naman talaga nag-aalis ng kasalanan ng tao. Ang sabi ng Bible, tinatakpan lang ang kanilang mga kasalanan. Pero sa New Covenant ay malaking pagbabago. Hindi tinakpan ang ating mga kasalanan, kundi nilinis ang ating mga kasalanan. Actually, yun ang sinabi mismo ni John the Baptist nung makita niya ang ating Panginoong Hesus. Mula sa karamihan ng mga tao, anong sabi ni John the Baptist? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Masdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi nagtatakip, kundi nag-aalis, naglilinis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun ang New Covenant. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. So ito'y pagpapatawad ng lahat ng kasalanan natin. Tingnan natin in verse 13 and 14. And you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Sa Tagalog, ganito ang kanyang sinabi, noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Yun ang katotohanan. Wala tayong kakayanan na tuparin ang kautusan ng Panginoon. Ang lahat ay nagkasala. Walang matuwid kahit isa. Maging ang pinakamabait at pinakarelyosong tao, siya ay makasalanan. Lahat ng tao na ipinanganak ay ibinilang na makasalanan. Dahil yun naman ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. Ngayon, hindi lamang yon, kundi by choice, tayo rin ay nagkakasala. Hindi naman aksidente, kundi pinili rin nating magkasala. Pinili nating lumabag sa kalooban ng Diyos. Pinili natin na magrebelde sa Panginoon. So wala tayong kakayanan na ayusin ang sarili natin at gawing matuwid ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Dahil maging ang pinakamatuwid na gawa ng tao
ay katulad lamang ng basahan sa harapan ng Diyos. Usapan na dyan ang pinakamatuwid na gawa ng tao. Still, hindi pa rin pasado sa standard ng Diyos. Verse 14, nang sinabi rito na may pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero, tignan ninyo ang sinabi roon, pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Hindi ito sa pamamagitan ng gawa ng tao, hindi ito sa pamamagitan ng good works ng tao or sa pagiging reliyoso ng isang tao. Ang sabi ng kanyang salita, pero inalis ito ng Diyos. Sino nag-alis? Hindi tayo. Hindi ang pagiging prayerful natin. Kahit ba mag-fasting ka ng 50 days, hindi mo kayang alisin ang iyong kasalanan. Ang may kakayanan lang na mag-alis ng ating kasalanan ay walang iba kundi ang Diyos. Yan ang sinabi mismo ng Colossians chapter 2, verse 14. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan nino? Ng pagkapako ni Kristo sa krus. So napakahalaga yan, yung word na sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Ibig sabihin nito, walang kakayanan ang tao na bayaran ang kanyang kasalanan. Na kahit anong gawin natin, kahit ialay natin ang buong buhay natin, at ibigay natin ang lahat ng ari-arian natin sa mga mahihirap, hindi pa rin kayang tanggalin ang kasalanan natin. Dahil ang may kakayanan lamang, ang Diyos ang makapag-aalis nito sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Inamplify diyan ang pagkapako ni Kristo sa krus. At sumunod ang sabi rito, kaya hindi na tayo parurusahan. Yun ang good news doon. Hindi na parurusahan ang lahat ng mga nakay Kristo. Yun ang presentation mismo ni Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 1 na hindi nahahatulan ang lahat ng mga nakay Kristo. Kapag ikaw ay na-justify na sa pamagitan ng iyong pananampalataya kay Hesus Kristo, then hindi ka nadadaan sa judicial judgment. Bakit? Dahil mayroon dumaan doon, mayroon nagbayad doon, mayroon naparusahan roon. Tandaan ninyo, ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung titignan natin talagang sa kanyang pagkakasulat, ang ating mga tinrabaho na kasalanan, mayroong sweldo. At anong sweldo? Kamatayan. Pero kasunod doon, ngunit ang kaloob. Ipinapakita roon ang kaibahan ng sweldo sa regalo. Pinagtrabahuhan natin ang kasalanan. Pinili nating magkasala. Pinili nating lumayo sa Diyos. Pinili nating magrebelde sa Panginoon. Pero, anong sabi ng salita ng Panginoon? Ngunit ang kaloob, ngunit ang regalo ng Diyos. Ito'y napakahalaga para sa atin. Dahil dito mismo, sa sinabi ng kanyang salita, na hindi na tayo parurusahan. Ang usapan diyan, sa konteksto niyan, ang kausap ay ang mga totoong mananampalataya. Kaya balikan natin itong verse 13 and 14. Ginamit mismo ni Apostle Paul ang napakalalim na larawan dito. Ano yon? Ang sabi niya rito, you were dead in your trespasses. Ang tao ay inihalin tulad sa isang patay. Una, ang patay, wala nang kakayanan na ayusin niya ang kanyang sarili. Tama ba ako? Pagpatay ang isang tao, wala ka namang makikitang patay na, mamaya aayusin niya yung kanyang sarili, magli-lipstick muna, magme-makeup, para maganda itsura niya sa kabaong. Wala siyang kakayanan eh. Ganon din ang itinuturo ng salita ng Panginoon. Wala kang kakayanan na baguhin mo ang iyong sarili, wala kang kakayanan na gawin mong matuwid ang iyong sarili sa harapan mismo ng Diyos kasi ikaw ay patay. Dahil saan? Sa iyong kasalanan. Spiritually speaking, tayo talaga ay patay in spirit. Ibig sabihin, walang relationship sa Diyos. Yun ang itinuturo mismo ng Ephesians chapter 2. Dahil sa ating pagsalansang sa Diyos, tayo ay ibinilang na patay sa Panginoon. Walang relasyon sa Panginoon.
Pero anong kasunod na sinabi diyan? He made you alive together with Christ. Ibig sabihin, na sa pamamagitan mismo ni Kristo, binuhay na muli tayo sa Spirit. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng relationship sa Diyos. Yun ang sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus kay Nicodemus sa John chapter 3. Verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tandaan nyo kung sinong kausap dyan. Isang religious leader. Isang kilalang tagapagturo ng salita ng Diyos nung time ng Panginoong Hesus. Kilalang kilala siyang tagapagturo ng salita ng Diyos. And yet, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Na talagang pagkakasulat doon, unless a man be born from above. Babalik ulit tayo sa sinabi mismo ng Colossians chapter 2, na ang Diyos ang gumawa nito. Ang second birth. Hindi ang tao ang may gawa, mismo ang Diyos. Ang nakaka-amaze dito, hindi naman sinabi ito ng Panginoon sa mga tax collector. Dahil alam naman na ng maraming mga tao, especially ng mga tax collector, na sila ay mga manloloko, mandaraya, mga magnanakaw, noong panahon ng Panginoong Hesus. Pero tignan ninyo ang kausap niya ay isang Pharisee, kinikilalang tagapagturo. At sa paningin ng marami, itong taong ito ay parang perfect. Kasi itong taong ito, sinusunod niya ang law. Hindi siya katulad ng marami, pumapatay. Pero itong taong ito, sinusunod niya araw-araw ang law of Moses. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At kung papansinin ninyo roon, pumunta si Nicodemus, hindi araw kundi gabi. Minsan napapaisip tayo, bakit pa sinama yun? Bakit binanggit pa ang gabi? Bakit kailangan pa? Tandaan ninyo, nung isinulat ang libro na ito, ang John, ang Gospel of John, walang chapters, walang verses, so dire-diretso yan. Ngayon, kung papansinin ninyo ang sulat ni John, laging mayroong salitang liwanag, dilim, gabi, araw. Paulit-ulit yung mga salitang iyon sa buong book. Na kanyang itinuturo ang buhay ng isang tao ng mayroong Kristo at ang buhay ng isang taong walang Kristo. Ngayon, dito ipinapakita ni Apostle John na bagaman relihiyoso itong si Nicodemus, marami siyang alam sa salita ng Diyos, nakapagturo ng salita ng Diyos, nasa kadiliman siya. Walang relasyon sa Diyos. At kailangan niyang magkaroon ng relationship kay Christ. Kaya ang sagot doon makikita na natin sa verse 15 and verse 16 ng John chapter 3. Na nung sinabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So dito maliwanag mismo na yung word na sinabi roon, having forgiven you all trespasses, ito'y isang napakagandang statement. Hindi lang basta isang magandang statement, kundi alam niyo nung tinitingnan ko yung word, especially yung ginamit niya rito na forgiven. Ang akala natin ang forgiven, dahil ako'y pinatawad ng Diyos, okay, ito ay okay na, at yung forgiven na word ay siguro deserve ko ito. Pero kung titingnan natin yung pagkakasulat dito, sa Colossians chapter 2, ang sinabi roon sa Griego is charizomai, from the word charis. Yung charis sa English ay grace. Nang ibig sabihin ng grace is undeserved favor. It means, ang forgiveness ay grace ng Diyos. Hindi mo deserve ang pagpapatawad ng Diyos, pero ibinigay ng Diyos ang pagpapatawad. Inialok ito ng Diyos. Hindi mo ito pinagtrabahuan.
So napakaliwanag na ang kapatawaran ay bunga ng grasya ng Diyos, bunga ng biyaya ng Diyos. Hindi mo ito binili, hindi mo ito pinaghirapan, ibinigay ito ng Diyos nang walang bayad. Yun ay good news. At ang sumunod, yung word na handwriting of requirements. Alam ninyo, nung time na yon, parang sa panahon din naman natin, pag ikaw umutang, nakalista. Tama ba? Pag halimbawa sa sari-sari store, pag umutang ka, ililista. So lahat ng utang mo roon nakalista. Nung time na yon, naka-record talaga lahat ng utang mo. Nung sinabi mismo ni Apostle Paul ito, lahat ng kasalanan talaga natin naka-record. Lahat ng pagsisinungaling natin, pagkamuhi natin, pagre-rebelde natin, lahat yan nakalista. Ang pride natin, lahat yan nakalista. Pagsasalita natin laban sa ating kapwa, nakalista yan. Kaya sinabi rito, handwriting of requirements. Ngayon, hindi doon nag-end dyan. Sumunod yung word na, He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. So sa madaling sabi, ganito, lahat ng utang natin, kasi ganito noon, di ba, naka-record lahat ng utang mo. Kasi anytime ito, na yung nagpautang, gagamitin niya ito sa'yo, itong record na ito, pagdating sa korte, para pwede kanyang ipakulong, na hindi ka makakalaya hanggat hindi mo nababayaran ang lahat ng utang mo. So, ang kanyang panlaban, yung record. Ngayon, nung sinabi mismo ng salita ng Diyos, He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Gusto ko maintindihan ninyo ito. Nakalista, nakarecord. Ngayon, halimbawa, mayroong isang mayaman na pumunta at sinabing, babayaran ko lahat ng utang mo. Eh, wala ka naman talagang kakayanan na bayaran ang iyong utang. Alam mo, gagawin doon, kukunin yung record, pupunitin yon. Para sa ganon, hindi na magagamit yon sa husgado, hindi ka na kakasuhan kasi pinunit na, at hindi lang basta't pinunit, ginagawa that time, ipapako yun doon sa pintuan. Ibig sabihin, wala nang utang ito. Paid in full. Kasi napunit na. Ngayon, tignan niyo yung sinabi roon, na meron nagbayad ng utang natin at ipinako mismo sa krus. Ibig sabihin, yung record, hindi ikaw may hawak niyan. Nandun na mismo sa krus. Nung ipinako si Kristo sa krus, kasama na roon ang lahat ng record ng iyong kasalanan. So wala ka nang inaalala kasi wala sa kamay mo ang mga records na yon. Pinunit ang records na yon at nakapako mismo sa krus. Wala sa kamay mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Nung ikaw ay nanampalataya, kinuha na mismo ni Hesus Kristo. Siya mismo ang nagbayad ng lahat ng iyong mga kasalanan. So maliwanag ang principle dyan. Forgiveness in Christ is total and final. Hindi kalahati, kundi total. Buong-buo ang kasalanan mo sa past, present, at future, pinatawad na mismo ng ating Panginoong Hesus. So hindi mo na kailangang i-earn ang forgiveness. Ang kailangan mo lang tanggapin ang pagpapatawad. Hindi mo kailangang pagtrabahuhan ang pagpapatawad ng Diyos. Babalik ulit tayo sa word na forgiven, na nakuha mismo ito sa salitang charis. Grace. Libre yan, na regalo mismo ng Diyos. Hindi mo pinagtrabahuhan yan. So ang pagpapatawad ng Diyos, ginawa niyang libre. Kasi sino nga bang makakabayad? Eh maliwanag ang sinabi mismo ng Isaiah na maging ang pinakamabuting gawa natin ay katulad lamang ng basahan sa harapan ng Diyos. So ibig sabihin, hindi natin kayang abutin ang standard ng Diyos.
Maging ang pinaka mabuting ginawa natin, hindi pa rin kayang abutin ang standard ng Diyos para mapatawad tayo ng Diyos. So anong ginawa ng Diyos? Siya ang nagbayad. Sa pamagitan mismo ni Jesucristo. At ang pagpapatawad mismo ng ating Panginoong Hesus, lahat ng kasalanan natin. Kaya isang malaking kalapastanganan yung ginagawa ng marami na pagpasok ng April or ng March, pinapahirapan nila ang kanilang sarili para mapatawad sila ng Diyos. Yun ay malaking kalapastanganan sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo kung bakit? Kasi yun ay pagsasabing kulang ang ginawa ni Jesus. Walang plus good works. Ang finished work ni Jesus Christ ay sapat na. Tandaan ninyo, yung ating binasa sa verse 14 and 15, pinatawad ang lahat ng kasalanan natin. Hindi ang ilan sa mga kasalanan natin. Ang sinabi ng Bible, lahat. Kaya maliwanag dyan ang principle. Total and final. So nung pinatawad ka ng Panginoon, as in, tinanggal na lahat yon. Nilinis ka na. Ang iyong past, present, at ang iyong future na kasalanan, pinatawad na mismo ng ating Panginoon. So you don't need to earn God's forgiveness. Just receive it. Tanggapin mo lang ito. Hindi mo na kailangan parusahan ng sarili mo tuwing nagkakamali ka. Hindi mo na kailangan saktan ng sarili mo. Tandaan ninyo, ang ginawa mismo ni Christ ay sapat na. Yun yung sinasabi mismo ni Apostle Paul sa mga taga-Kolosas. Sapat na ang ginawa ni Jesucristo. Minsan, anong ginagawa natin? Mine-measure natin ang ating worth sa pamagitan ng ating past. So pag pangit yung ating past, parang tingin natin ang baba ng value ko. Alam niyo ang sinabi mismo ng salita ng Panginoon? Itinapon ko ang lahat ng inyong mga kasalanan sa kalaliman ng karagatan. Alam niyo point doon? Ang tawag doon ay sea of forgetfulness. Nung sinabi ng Panginoon na itinapon ko ang lahat ng inyong mga kasalanan sa kalaliman ng karagatan, as in, hindi na inaalala pa ng Diyos ang ating kasalanan. Dahil sa Diyos, pag pinatawad ka na niya, hindi niya babalik-balikan yon. Hindi siya katulad ng tao. Pag nagkamali ka na naman, ipapaalala sa iyo ang iyong past. Tama po ba ako? Pero kung meron naman din ilan sa inyo na parang tingin ninyo dahil sa inyong past, bumaba ang inyong worth. Tandaan ninyo kay Kristo, hindi bumaba ang inyong value. Nung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, ang isa sa mga identity mo ay anak ng Diyos. Hindi na mababago yon. Dahil ang sinabi mismo ng John chapter 8, ang anak ay mananatiling anak magpakailanman. Yun ang good news doon. At yun ang nakaka-amaze sa lahat. Ang sabihin mismo ng Panginoong Hesus, ang anak ay mananatiling anak magpakailanman. So anong dapat natin gawin? Refuse to live in guilt. Alam niyo kasi ganito ang guilt, yan ang natural na reaksyon ng nagagawa natin or kapag nakakagawa tayo mismo ng kasalanan. Ito yung pagpapaalala sa atin na may mali tayong nagawa. Pero tandaan ninyo, kung tayo ay nagsisi at tumanggap ng kapatawaran sa Diyos, ang guilt ay napapalitan ng kapayapaan. Pero kung nandun pa rin yung guilt, tandaan niyo, hindi galing yan sa Diyos. Galing yan sa kaaway. Gusto ka niya na itanikala sa iyong past. Sa iyong mga nagawang kasalanan. Kaya nga, sinabi mismo ng kanyang salita, sa Revelation, ang ating kaaway ay tinawag na accuser of the brethren. Siya lagi ang nag-aakusa sa lahat ng mga kapatid. So anong ginagawa ng kaaway? Lagi niyang pinapaalala ang iyong past. Lahat ng iyong mga kasalanan, lahat ng iyong pagkakamali, lagi niyang ipinapaalala. Kaya mga kapatid ko, wag nating gayahin ang ugali ng kaaway natin. Yung mga tao na nagkasala sa atin at pinatawad na natin sila, wag nating isumbat yung kanilang mga nagawang mali sa mga nakaraan na inihingi na lang ng tawad sa atin.
Ganon din sa mga may asawa. Yung mga nakaraang pagkakamali ng inyong mga asawa, huwag niyong isumbat. Tandaan ninyo, ang may trabaho niyan at ang may ugali niyan ay walang iba kundi si Taning. Lagi niyang ipinapaalala ang ating past. Sa Panginoon, tayo'y pinatawad na, babalik ulit tayo sa sinabi ng Bible, ang ating mga kasalanan ay itinapon na sa kalaliman ng karagatan. Hindi literal na itinapon ng Diyos ang ating kasalanan sa karagatan, kundi ang kanyang pinopoint out as in wala na sa Panginoon, burado na ang lahat sa Diyos. Lahat ng kasalanan natin na mga nanampalataya sa Kanya. Ang dapat natin gawin ay kailangan baguhin natin ngayon ang ating isipan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya kapag bumabalik mismo ang guilt, sagutin natin ito sa pamagitan ng salita ng Diyos. Katulad ng Romans 8:1 na sinasabi natin, pinatawad na ako ni Kristo, wala nang hatol laban sa akin. So yun yung sinasabi kong renew your mind with truth. Sa pamagitan ng katotohanan. Ngayon, kapag tayo nagkasala, i-confess natin at mag-move forward na tayo. Kasi sinabi mismo ng salita ng Diyos sa 1 John chapter 1 verse 9, na kapag tayo nagkasala, sasabihin natin sa Panginoon, i-confess natin sa Panginoon at patatawarin niya tayo. Then mag-move forward na tayo. Huwag nating hayaan na alipinin tayo ng guilt. Kasi inihingi mo na yan sa Panginoon. Minsan kasi ganito tayo, nakabase tayo sa ating feelings. Parang hindi ko pa feel na pinatawad ako ng Panginoon. Tandaan ninyo, hindi sa feelings, kundi sa faith. Dahil sa sinasabi ng salita ng Diyos na kapag ako humingi ng tawad sa Panginoon, patatawarin ako ng Diyos. Hindi ako babase sa nararamdaman ko, kundi sa sinasabi mismo ng salita ng Diyos. Kaya sinabi ko sa inyo na confess. Dahil pagkatapos nun, mag-move forward kayo. Huwag ninyong pakikinggan ang kasinungalingan ng kaaway, ang kanyang pag-aakusa. Sinasabi ng kaaway, hindi, ganito ka, hindi, marumi ka. Kaya nga sinabi mismo ni John na ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. At kung magkasala man kayo, mayroong tagapamagitan. At sino yung tagapamagitan na yun? Walang iba kundi si Yesu Kristo. Yun ang tinuturo mismo ng 1 John chapter 2. Mayroon tayong tagapamagitan. Mayroon tayong tagapagtanggol. At sino siya? Si Jesus Christ. Siya na nagbayad ng lahat ng kasalanan natin. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Kaya wag nating pakikinggan ang sinasabi mismo ng kaaway. So live as a testimony, not a prisoner. Ang gagawin natin, gamitin natin ang ating nakaraan para mapatunayan. Ito yung ginawa mismo ng Diyos. Pag naaalala natin ang ating past, ang naaalala natin ang kabutihan, ang biyaya ng Diyos. Na ako'y marumi, pero dahil sa kanyang biyaya, ako'y napatawad. Ako'y makasalanan, pero dahil sa kanyang biyaya at tinanggap ko ito sa pamagitan ng pananampalataya, ako ngayon ay hindi nakaaway ng Diyos, kundi anak na ng Diyos. Number 4, victorious over every power. Hindi lamang basta tayo pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, hindi doon nag-e-end. Hindi sinabi ng Apostle Paul na, okay, napatawad na ang inyong kasalanan, okay na yan. Hindi doon nag-e-end. Ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. So merong power sa lahat ng mga mananampalataya. Mayroong inilagay sa atin ang ating Panginoon para ma-overcome natin ang sin, ang temptations, at hindi lang ang sin, ang temptations, even trials, ang persecutions. Binigyan tayo ng Diyos ng power. Tignan natin ang Colossians chapter 2, verse 15. Having disarmed. Okay, dyan muna tayo sa word na disarm. Ginamit mismo ni Apostle Paul ang word na disarm, ginagamit ito ng mga sundalo that time. Kapag sinabing disarm or dinisarma, hinubaran, tinanggal ng armas at kapangyarihan.
Ganito ang ginagawa kasi that time. Kapag nanalo sa labanan ang isang hari at ang kanyang mga kasamang general, lahat ng mga natalo na kalaban nilang buhay pa, bibihagin nila yon. Huhubaran ng damit, tatanggalan ng kanilang mga armas, ang kanilang shield, ang kanilang sword, ang lahat mismo ng kanilang armas as in, tatanggalin, ang kanilang sandalyas, tatanggalin, ikakadena sila, at kahit sila'y hari or general, wala na silang kapangyarihan dahil sila ay talo na. Yun yung ibig sabihin ni Apostle Paul sa Colossians chapter 2 verse 15, na dinisarma niya sino? Ang sabi rito, principalities and powers. Ito ay ang mga demonyong kapangyarihan at mga espiritual na puwersa. So ang kanyang dinisarma, walang iba, kundi mismo si Taning, ang mga demonyo, at maging ang kapangyarihan ng kasalanan ay wala na sa mga mananampalataya, at maging ang kamatayan ay wala na sa mga mananampalataya. Bakit? Mayroon ng buhay na walang hanggan ang lahat ng mga totoong mananampalataya. So maliwanag dyan na nadisarma na ang ating kaaway. Then sumunod, ang sabi niya rito, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Tingnan nyo yung salitang public spectacle. Ang ginagawa that time ng mga nanalong general kasama ang kanilang hari, ipinaparada nila sa publiko ang kanilang mga kaaway. Ang tawag doon is triumphal procession. Ganito ang mangyayari kasi, kunyari, nanalo na sila sa labanan. So bago dumating ang king sa kanyang city or sa kanyang nation, na magpaparada sila, mayroong mauuna, mayroong tagasigaw. Ang kanyang isisigaw, ang tawag sa tagasigaw na yon ay herald. Ang kanyang isisigaw ay gospel, gospel, gospel. So maliwanag na ang terminology na gospel ay hindi galing talaga sa Christian. Term yon ng mga sundalo, ang salitang gospel. Ibig sabihin, good news, nanalo tayo sa labanan, panalo tayo. So, ang mga taong nakarinig nun, naghahanda na sila sa pagdating ng king at ng mga generals. So, aabangan na nila. At yan, meron na ngayong tinatawag na procession, na kung saan mauuna ang king, susunod ang mga generals, then yung mga sundalo, then yung mga prisoner ng war. Sila ay nakakadena sa kanilang mga kamay at paa, walang damit, wala ang kanilang swords, wala na yung kanilang position na pagiging general or pagiging king, wala na yung power nila. At ngayon, ipaparada sila mula doon sa karamihan. Anong itinuturo ni Apostle Paul rito? Ang akala ng marami ng pagkapako ni Jesucristo sa krus ay isang pagkatalo. Sa tingin ng mundo, ang dugoang Mesaya, ang bugbog sarado na Mesaya, actually, ang sabi mismo ng Isaiah 52, na hindi na talaga mamukhaan kung tao ang Panginoong Hesus dahil sa tindi ng bugbog na sinapit niya. Hindi pa siya pinapako sa krus kasi binugbog siya ng maraming mga tao. Tinadyagan siya. At ang sabi mismo ng salita ng Panginoon, ipinakita mismo ng Diyos ang nangyari sa Mesaya. Ilang daang taon bago na-fulfill ito. Ipinakita roon ng sinabi ng Bible na hindi mamukhaan at hindi mo malaman kung tao talaga siya. Ibig sabihin, as in, na-deform ang mukha ng Panginoong Hesus nung siya isinuntok. Liban pa yung pagkalatigo sa kanyang likod. Kitang-kita na ang buto ng ating Panginoong Hesus at natanggal ang laman sa likod niya. Ang tingin ng mundo, talo, pero sa langit, ito'y tagumpay. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, it is finished. Pag-usapang utang, bayad na ang lahat ng utang mo. Pag-usapan sa sundalo, nagtagumpay na. Wala nang kapangyarihan ng kaaway. Ganon din, nung sinabi ng Panginoong Hesus,
it is finished, panalo. Hindi tayo talunan. So ang kasalanan, wala nang kapangyarihan. Tandaan ninyo, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero lahat ng mga nanampalataya kay Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga, wala nang kamandag ng kasalanan, wala nang kamandag ng kamatayan dahil nasa atin si Kristo. Meron tayong buhay na walang hanggan at higit sa lahat, wala nang kapangyarihan ng dyablo sa mga mananampalataya. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. So maliwanag dyan na ang krus, ang tagumpay laban sa kasalanan. Wala nang iba. Hindi ang religion, kundi ang krus. Kung titignan natin sa Romans chapter 6 verse 10, sinabi mismo ng kanyang salita, minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao. Anong ibig sabihin na minsan lang? Ibig sabihin, sapat na yon. Sapat na ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi lamang ang krus ang tagumpay laban sa kasalanan, kundi ang krus ang tagumpay laban sa kamatayan. Ibig sabihin, mayroong buhay na walang hanggan ang lahat ng mga nanampalataya kay Kristo. Hindi lamang sa kasalanan, kamatayan, kundi laban sa dyablo. Wala na ang kapangyarihan ng dyablo sa mga mananampalataya. Sinabi mismo ng 1 John chapter 4 verse 4, greater is He that is in us than he that is in the world. So wala nang kapangyarihan ng kaaway sa atin. Nung ginamit mismo ng salita ng Panginoon, doon sa Hebrews chapter 2 verse 14, ang salitang destroy, wala nang bisa, wala nang kapangyarihan ang kaaway sa atin. So anong principle nito? The cross is the believer's victory. So ang krus ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ito'y tanda ng tagumpay. So ang krus ay hindi isang kabiguan, kundi ito mismo ay pagsakop laban sa kasalanan, laban sa kamatayan, at laban sa ating kaaway. Walang iba kundi ang dyablo. Kaya ano dapat natin gawin? Stand firm in Christ's victory. So hindi tayo nakikipaglaban ngayon for victory, kundi nakikipaglaban tayo from victory. Ano pagkakaiba nun? Tandaan ninyo, tayo mga Kristiyano, hindi tayo nakikipaglaban para manalo. Lumalaban tayo dahil panalo na mismo ang ating Panginoong Hesus. Yun yung pagkakaiba ng for victory sa from victory. So don't fight for victory, fight from victory. Nasa atin ang tagumpay. Kaya nga sinabi ng salita ng Diyos, tayo'y mga higit na mananagumpay. Hindi lang sinabi ng Bible na tayo'y mananagumpay, ang sinabi ron, higit na mananagumpay. Kaya more than conqueror ang lahat ng mga mananampalataya. So live with confidence, not fear. Kasi nasa iyo si Kristo, ikaw ay mananampalataya. Kaya kapag mayroong mga tukso, mayroong mga problema, mayroong mga pagsubok, mayroong mga spiritual na laban, tandaan natin, ang kapangyarihan ng krus ay nasa sa atin na mga mananampalataya. Kaya hindi mo kailangan mag-isa, dala mo mismo ang tagumpay ng ating Panginoong Hesus. Tandaan niyo ulit, yung pagkakaiba ng for victory sa from victory. Hindi tayo nakikipaglaban para manalo, panalo na tayo. Ngayon, anumang mga temptations, anumang mga problems, anumang mga trials, mga persecutions, mayroong grasya na inilagay sa atin ang Panginoon para mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Kaya hindi tayo talunan. Mga kapatid ko, sa Diyos tayo umasa. At bilang mga mananampalataya, nakatanggap tayo ng kapatawaran, meron na tayong kaligtasan, meron tayong buhay na walang hanggan. Kapag sinabi na nating stand firm in Christ's victory, hindi lamang ito patungkol sa ating kaligtasan, sa eternal life. Hindi lamang ito basta natanggap ko na ang kaligtasan, so doon na mag-e-end. Hindi. It's time for us na i-proclaim naman natin ngayon ang cross ng ating Panginoong Hesus sa mga taong hindi pa nanampalataya sa Kanya. Yan ay isang malaking responsibilidad na nasa ating balikat ng mga disciples ni Jesus Christ.
huwag tayong maging makasarili. Kailangan nating i-proclaim ang good news na ito. Ang power ng cross. Ang ginawa ni Jesucristo doon sa krus. Dahil natanggap natin ang kapatawaran, natanggap natin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na ito, it's time na lahat ng mga mananampalataya mag-reach out. Sabihin ang kabutihan na ginawa mismo ng Diyos. Tandaan ninyo ang salitang gospel. Tayo ay mga herald. I-proclaim natin ang good news. Hindi ito minsanan kundi araw-araw. Ito isang lifestyle natin na i-proclaim ang cross, ang power ng cross ng ating Panginoong Hesus. Ulitin ko, wag tayong maging makasarili. I-proclaim natin ito. Ito'y bilang tugon ng pasasalamat natin sa Panginoon. Huwag nating gawing isang pabigat ang pag-proclaim ng good news. Kasi minsan, nasa isip natin, trabaho lang yan ng pastor, trabaho lang yan ng ilan. Hindi, lahat ng mga tunay na nanampalataya kay Jesucristo, hindi nag-e-end sa kanilang good news. I-share nila ang good news. Ipo-proclaim nila ang good news. So mga kapatid ko, baguhan o datihan man kayo, it's time na mag-reach out tayo. Marami pang mga taong hindi nakakilala sa ating Panginoong Hesus. So sabihin natin ang buong katotohanan ng kanyang salita. Pero dapat nilang malaman na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Na ang makapagliligtas lamang ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Hindi kayang linisin ng religion ang kasalanan ng tao. Kahit anong good works, hindi kayang linisin ang ating kasalanan. Ang finished work ni Jesus Christ ay sapat na. Yun ang sinasabi mismo ng Colossians chapter 2. Christ is enough. Ang kanyang finished work ay sapat na. Si Kristo ay sapat na. So dahil si Kristo ay sapat na, at kung nasa iyo si Kristo, then sabihin ko sa iyo, nasa iyo ang lahat. At dahil nasa iyo naman si Kristo, ibahagi mo si Kristo sa iba.